'Di ba? Dito tayo mga kababayan sa sunod nating pag-uusapan. San Beda College of Law at UP College of Law at lahat ng university na College of Law, nananawagan na ituloy ang impeachment at mismong San Beda sinuka na si Sara. 'Di ba, Ma'am Team Ace? Actually, Ma'am Team Ace, nakita kita sa Messenger kanina. Pasensya po. Hindi ako naka-reply agad. At si Sir Joel. Di ba, mga kababayan? Ito San Beda College of Law. Sinuka na si Sara Duterte. Tandaan ninyo San Beda. Kauna-unahang San Bedenians or San Beda, ang tawag dyan? San Bedenians ba? Ang tawag, mga kababayan, sa San Beda? Kauna-unahang presidente nila si Digong. Pangalawa ata, Vice President si Sara. San Beda alma mater ni Digong at Dilima. Pero tignan nyo, mismong San Beda sinuka si Sara. Eto San Beda University Graduate School of Law nanawagan din sa Senado na ituloy ang impeachment. Nako. Ito na. Mga kababayan, pakinggan niyo, may ads lang. Naubo tuloy ako. Ito. Pakinggan niyo Nanawagan na rin sa Senado ang iba pang pamantasan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala raw basihan sa batas at konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng University of the Philippines College of Law, nanawagan na rin ang San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang... Ma'am Team Ace, maraming salamat po, ma'am, sa yung $10 super sticker. Thank you so much po. Impeachment trial laban ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi nito na dapat daw sumunod ang Senado sa konstitusyon. Ilan sa mga nakapirma ay mga dating maestrado ng Korte Suprema tulad ni dating Supreme Court Associate Justices Adolfo Ascuna at Jose Bitug. Malinaw daw sa Article 11 ng konstitusyon na kapag may verified complaint na inihain ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, dapat daw ay magkaroon agad ng paglilitis. Wala raw basehan sa batas at sa konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Ang delay tila nagpapakita raw na ang mga nakamandatong proseso ay pwedeng baliwalain para sa mga pansariling motibo. Ang paglilitis daw ay sukatan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. Nababahala rin at dismayado ang mga propesor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University sa pagkakaantala ng pagbuo ng Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban kay Duterte. Ang kawalang pagkilos daw na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi paglapastangan rin sa mga prosesong nasa konstitusyon para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Inihimok din nila ang mga papasok na senador ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial na may kaseryosohan at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kung hindi raw ay maituturing itong sadyang pagtalikod sa pananagutan na nakalagay sa konstitusyon at pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Nako. Ang mga panawagang ito ay sa harap ng resolusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nananawagang ibasura na ang impeachment dahil sa kawalan na ng oras ng Senado. Kahapon nanawagan na rin ang mga propesor ng UP College of Law sa Senado na ituloy ang impeachment. Ayon kay UP Law Associate Professor Paulo Tamase na isa sa mga pumirma sa pahayag ng UP, labag sa konstitusyon at wala raw legal na basehan ang resolusyon ni De La Rosa. Walang basehan yung teorya na kailangan mag-dismiss ng impeachment complaint or ng impeachment case ang Senado na hindi man lang niya nasisimulan yung proseso. Sa saligang batas, ang kapangyarihan ng Senado ay try and decide. So yun na, mga kababayan, narinig nyo naman po. Mismo ang San Beda University Graduates of Law or College of Law, sinuka na si Sara. Nanawagan din na ituloy ang impeachment kasi labag po sa batas ang ginawa ni Bato na ipabasura itong impeachment. Paano nga ba mapababasura ang impeachment kung hindi pa nga ito naumpisahan?
'Di ba? So yun, mga kababayan. May possibility pa nga si Bato dito. Dapat mga kababayan, meron sanang batas na pwedeng i-impeach yung mga senador eh. 'Di ba? Lahat sanang mga politician, correct me if I'm wrong ha, kung may batas na ganyan, na sana kapag ikaw politician, may nagawa kang kapalpakan, dapat tanggalin ka. No? Dapat ganun eh. 'Di ba? Dapat hindi lang president, hindi lang vice president, dapat pati mayor, pati congressman, senador. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, pag mga ganun nakakagawa ka ng hindi maganda, suspended lang, 'di ba? 'Di ba? Katulad kay Gwen Garcia na suspende ng ombudsman. 'Di ba dapat may mga ganun? Katulad kay Bato, kapalpakan na naman. 'Di ba? So dapat dismiss ka agad sa posisyon, tanggal agad. Suplada 56 ng USA, hello po. 'Di ba? Ma-expel lang ang senador at Congress. Kaya nga, 'di ba, Sir Elijah Celebre, dapat may ganun eh, yung impeach talaga, tanggal talaga diretso. 'Di ba? Yung papalitan na naman ng panibago. Kung halimbawa pang number 12 ka na senador, o yung pang number 13 mo, siya yung papalit. 'Di ba? Kung halimbawa yung number 2 nagkapalpak, si number 3 ang uusad yung yung counting. 'Di ba? Para wala nang problema. Kung natanggal si number 1, automatic papalit si number 2. O, si number 12, magiging number 11 siya. Si number 13, magiging number 12. Ganon, di ba? Amend the 1987 Constitution and change to charter change. Sabi ni Heidi Quinto. Ang problema lang kasi mga kababayan, wala ba tayong ibang batas, kundi yung 1987 lang? Pwede bang, kung wala pala si Marcos Sr., wala pala tayong batas sa Pilipinas? Tanong ko lang mga kababayan, wala ba tayong ibang pagbabasihang batas bukod dyan sa 1987 Constitution? Pwede bang palitan natin yan? 1987 pa yan. Pwede bang gawin natin yung 2025 naman? 1973 Constitution. 'Di ba? Pwede bang palitan naman natin? Kasi nakakasawa na yung 1987. Alam niyo, sa totoo lang, pag lagi kong naririnig yung 1987 Constitution na yan, ang lagi kong naiisip, may kalayaang magnakaw ang mga politisyan. May kalayaang gumamit ng confidential fund. Di ba? Kasi kapag narinig ko yung salitang 1987 Constitution, parang dyan na lang umiikot yung batas ng ating bansa. Pwede ba tanggalin yan? I-update natin? Panibago? Di ba? Pwede bang magbago naman ng konstitusyon? Pwede bang palitan natin kung tayo ngayon ay republika, gawin na lang, kung tayo ngayon ay democratic, ngayon ay republican, pwede bang gawin natin monarchy naman? Baka sakali maranasan din natin kung gaano kayaman ang Thailand, gaano kayaman ang Europe, gaano kayaman ang mga bansa na pinamunuan ng hari at reyna. Di ba? Pwede bang palitan naman natin yan? Kasi sa araw-araw na nababasa at naririnig ko yung 1987 Constitution, ang nasa isip ko agad, malayang magnakaw ng confidential fund, malayang magnakaw ng PIDAP, malayang nakatakbo ang may mga kaso. Kasi lagi kong naririnig yung 1987 Constitution na yan. Sino ba ang nagtatag ng 1987 Constitution na yan? Si Apo Lakay ba? Ferdinand Marcos Sr.? Diba? Pwede bang palitan natin at ibalik natin yung Commonwealth? Diba? Sino gusto mo maging hari? Eh di si Digong, kasi yan yung gusto ng mga DDS eh. Diba? Si Cory, 1987 Constitution. Kasi alam niyo, sa totoo lang, pwede siguro, kasi actually, itong 1987 Constitution, sa pagkakaalam ko maganda ito. Ang problema lang kasi, ang mga Pilipino magaling eh. Bakit? Hahanapan nila ng butas, hahanapan nila ng lusot. Kung ang nakasaad doon sa 1987 Constitution, pwede kang gumamit ng confidential fund. Kasi di ba, Ma'am MJ ulit, hello po.
Halimbawa, sa 1987 Constitution, ikaw bilang isang politician, pwede kang gumamit ng confidential fund. Ang problema lang, porkit inukihan kang gamitin yan, inaabuso naman. Diba? Oh. So ngayon, kapag hinanapan ka kung nasaan yung confidential fund, ang isagot mo, yan kasi ang nakasaad sa 1987 Constitution. Eh di nga. Diba? Kasi ang mga Pilipino, magaling kasi sa kalukuhan. Ang 1987 Constitution, maganda yan para sa ating bansa, yung mga batas na nandyan. Ang problema lang kasi inaabuso. Alam nyo, kung ang Pilipinas mayroong 1987 Constitution, bakit hindi natin gayahin ang Singapore? Di ba? Bakit hindi natin gayahin ang Singapore? Bakit sa Singapore? Imposible naman sa Singapore na pareho ang batas ng Singapore at Pilipinas. Alam nyo sa Singapore, ang pinakagusto ko sa Singapore, bakit? Lahat ng mga establishmento na pinasukan ng mga turista, galaan, pinapasyal-pasyalan, pagmamay-ari ng gobyerno. Mula sa tubig, kuryente, buildings, mall, pasyalan, tourist spot, owned by the government. Di ba? So, walang korupsyon. Bakit? Kasi doon sa Singapore, lahat ng politician doon, senador, congressman, president ka man, o mayor, pantay. Kapag nasilipan na nagnakaw ka, bitay. Di ba? Bakit dito sa Pilipinas kadalasan ang nagmamay-ari ng airport, pagmamay-ari ng mga private company? Pagmamay-ari ng mall, pagmamay-ari ng mga private citizen? Pagmamay-ari ng Chinese? Di ba? Sa Singapore, iba. Hindi ka basta-basang makapagpatayo ng malaking building kung hindi ka government or hindi ka residente doon. Alam nyo sa Singapore, according sa pag-iikot ko doon, sa 2 beses na ako nakaikot doon, almost 20% lang ang resident. 80% foreign. Sabi ni biyahe ni Arunabs TV, hindi ko naman sinabi na ako lang nakapunta. Ang sabi ko, ini-example ko sa Singapore. Di ba? Doon sa Singapore, ultimo puno ng kahoy. Pwede mong pagkakitaan. Puno ng kahoy, lagyan mo ng tugtog, lagyan mo ng ilaw, tourist spot na. Yung Manila Bay nila doon, tinayuan lang ng layon, tourist spot na, kumikita ang gobyerno. Di ba? Di ba? Dapat ganyan eh. Sa ating bansa, naabuso ng mga politiko yung 1987 Constitution. Totoo lang. Kung ganyan lang din pala mga kababayan na ang lahat ng politician sa ating bansa matatalino, bakit tayo naghirap? Di ba? Tignan nyo, mirong batas at mirong isinumiting impeachment trial, hinarang ni ganito, hinarang ni ganyan. Kasi masusunod si ganito, masusunod si ganyan. Kung ganyan lang din pala katalino ang mga politisyan natin, di sana umunlad na ating bansa. Ang problema lang, matatalino pagdating sa kalukuhan. Biruin ninyo ha, meron na silang kapwa politisyan na nasisilipan na nagnakaw, ipagtatanggol pa nila yun. Di ba? Matalino sa katarantaduhan. Di ba? Biruin ninyo, mga kababayan. Biruin ninyo. Kung ganyan katalino ang mga politiko sa ating bansa, ay di sana ang unlad na natin. Lahat na sana tayo ngayon mayaman. Ang problema lang kasi magaling kasi ang mga kapwa politisyan, katulad kay Sara, nasilip na ng kapwa politisyan na nagnakaw siya, mayroong questionabling confidential fund. Instead na litisin, ipagtatanggol pa.
So kung may ganyan palang politisyan, napakatalino na kaya mong lusutan ang kaso, ba't hindi tayo yumaman? Ba't hindi tayo umunlad? Kung ganyan lang katalino lahat ng politisyan. Di ba? Instead na disiplinahin ninyo, tinutulirit pa ninyo. Pinagtatanggol pa. Yan ba yung salitang, nakalimutan mo ba na pinadalhan mo ako ng sobre na may laman na DepEd? Umiiral na naman ba ang sobre ni Gloria Mercado? Baka yung sobre ni Gloria Mercado umikot na naman sa Senado. Mga kababayan, tignan ninyo mismo Sambeda College of Law, UP College of Law. Sinuka na si Sara at nanawagan at nababahala dahil sa paglabag sa batas, sa impeachment na hindi pa naumpisahan, pinapabasura na. Umiikot na naman ang sobre ni Gloria Mercado. Yan ang tanong ko mga kababayan, totoo ba? Na ang sobre ni Gloria Mercado sa DepEd na hindi niya binuksan, nasa Senado na, sa lamesa ni Jesse Escudero. Nasa lamesa na ni Jesse Escudero ang sobre ni Gloria Mercado. Tatanong lang totoo ba? Hay, Diyos mio. Dito tayo mga kababayan.